Hello everyone! Welcome to my mini vlog. Kahapon nga pumunta kami para masaksihan ang releasing ng mga baby pawikans. Sa maliit na komunidad sa Barangay Lavac dito sa Naik, may isang grupo na matapang na lumalaban para sa kinabukasan ng ating karagatan, ang Samahan ng Lavac Pawikan Patrollers. Walang bayad ang entrance fee pag pumunta kayo dito, pero pwede nyo silang suportahan sa pamamagitan ng pagbili ng mga souvenirs tulad ng t-shirts, mugs, keychain. Meron din silang tindang tuyo o dried fish. At dahil napaaga nga kami ng punta, naglibot-libot muna kami sa buong facility nila. Olive Ridley Sea Turtle ang species na for release kahapon. Mahigit 1 taon na rin ako nag-aabang ng post nila sa Facebook kung kailan ang susunod na release, kasi gusto ko talaga masaksihan namin ng mga bata ang moment na ito. At hindi lang ito simpleng pagpunta sa dagat. May orientation muna bago ang release kung saan ipinapaliwanag nila ang importansya at ng pangangalaga at pagpapahalaga sa mga pawikan. Tinuro rin nilang iba't ibang klase ng sea turtles at kung paano ma-identify kung male ba o female ang mga hatchlings. Nakakalungkot isipin na sa 11,000 hatchlings na marirelease, 1% lang ang makakasurvive hanggang adulthood. Isipin niyo yun, sa libo-libong nagsisimula ng buhay sa dalampasigan, ilan lang ang babalik balang araw para mangitlog. Marami sa kanila ang namamatay dahil sa plastic pollution, illegal fishing, pagkasira ng nesting sites at climate change. Ang Olive Ridley Sea Turtle ay isa sa pinakamaliit na uri ng sea turtles, pero isa rin sa pinaka-importante sa ecosystem. Tumutulong silang kontrolin ang populasyon ng jellyfish dahil yun yung pagkain nila. Nakakatulong sila sa health ng coral reefs at seagrass beds. Kapag nawala sila, hindi lang isang species ang mawawala, magkakaroon ng chain reaction sa karagatan, at ang karagatan ang nagbibigay sa atin ng pagkain, kabuhayan at oxygen. Mahigit kalahati ng oxygen na nalalanghap natin ay galing sa karagatan. Kaya kapag nasisira ang dagat, hindi lang ito problema ng mga mangingisda, problema ito ng buong mundo. Sa orientation kahapon, napagtanto ko na hindi lang pala basta pag-release ang ginagawa ng mga pawikan patrollers. Nagbabantay sila gabi-gabi para siguraduhin na ligtas ang mga itlog. Inililipat nila sa hatchery para hindi masira o manakaw. Binabantayan nila ang temperatura ng buhangin dahil dito nakadepende kung magiging lalaki o babae ang hatchlings. Ganito kadetalye, ganito kadedikado. Habang ang karamihan sa atin ay tulog, may mga taong gising para may kinabukasan pa ang mga pawikan. At doon ko mas na-realize ang marine conservation ay hindi event. Hindi siya pang isang araw na activity. Ito ay commitment na bawasan ng single-use plastic, na wag basta-basta magtapon ng basura kung saan-saan, at suportahan ang sustainable practices. Hindi natin kailangan maging marine biologist para makatulong. Minsan sapat na ang pagiging responsable. Habang pinapanood ng mga bata ang mga hatchlings na papunta sa dagat, nakikita ko sa mga mata nila yung excitement, pero sana mas maalala nila ang lesson kaysa sa moment, na ang bawat maliit na buhay ay may halaga, na ang kalikasan ay hindi unlimited, na kapag hindi tayo kumilos ngayon, maaaring wala na silang maabutan paglaki nila. Kasi ang totoong climate change ay nangyayari na siya ngayon. Mas umiinit ang buhangin na nagre-resulta sa mas maraming female hatchlings kaysa sa male. At kapag hindi balanse ang populasyon, mas mahihirapan silang magparami sa susunod na henerasyon. Ganito ka-critical ang sitwasyon, kaya kahapon habang unti-unting nilalaman ng alon ang maliit nilang bakas sa buhangin, parang paalala iyon sa atin na mabilis mabura ang bakas ng isang buhay, pero ang epekto ng ating mga desisyon hindi basta nabubura. Kung pipiliin natin maging walang pakialam, maaaring dumating ang panahon na ang mga anak natin ay makakakita na lang ng pawikan sa libro. Pero kung pipiliin nating makialam kahit sa simpleng paraan, maaaring mabigyan natin sila ng mas malaking tsansa. Kung wala tayong gagawin, maaaring dumating ang araw na kwento na lang sila, at sana hindi tayo ang dahilan kung bakit. At sana sa simpleng paraan ng pagbabawas ng plastic, pag-recycle, tamang pagtatapon ng basura at pagsuporta sa mga ganitong organisasyon, maging parte tayo ng solusyon. Dahil maaari itong magbigay ng mas malaking tsansa para sa susunod na Olive Ridley Sea Turtle na makabalik sa dalampasigan. Yun lamang po, at maraming salamat sa pakikinig at panonood ng aming vlog. Thank you for watching and bye! Bye! Pa!